Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Isang napakasarap na pakiramdam ang magkaroon ng taong lubos mong minamahal. Yung taong kaya kang ipaglaban. Yung taong kaya kang alagaan at mamahalin ng lubusan. Ngunit ganito nga ba kahirap magkaroon ng ganito? Lagi akong bigo sa pag-ibig. Nakailang relasyon na ako, ngunit ako'y laging niloloko. Isang pangyayari na nagpabago sa aking buhay, nagsimula ito nung kumain ako sa isang handaan doon sa norte kung saan naengkwentro ko ang isang aswang na tinatawag na amalanhig. Gusto kong maranasan ng maikasal. Oo, pero hindi sa isang aswang. Pero dahil sa pagkain ko sa isang handaan, parang natali ako sa isang sumpa. Hindi ko alam kung paano ko tatakasan ng amalanhig na hinahabol ako at ang tanging paraan para matapos ang lahat ay ang mapakasalan ko siya. Pero ayoko. Hindi sa isang aswang na gaya niya. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Rachel, ang dalagang kumain sa handaan sa norte. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron po tayong mga bagong mga videos. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Tita, ang masarap dun sa mga putahe nila ay yung dinakdakan. At tapos, gusto ko rin pumunta sa vegan para maramdaman ko yung panahon ng mga Kastila. At tapos, doon din sa Baluarte, gusto ko magpunta. Tumigil ka nga, Alin. Hindi naman tayo magbabakasyon doon. Alam ko naman, tita. Pero hindi pa pwedeng bumisita naman tayo sa mga lugar na yan? Pupunta lang naman tayo sa Ilocos. Sulitin na natin. 2 araw lang tayo doon at may duty pa ako. 2 days lang na i-apply kong leave. Grabe. Siguro, napaka-importante talaga ng lalaking yan at nag-file ka pa ng leave para bigyan siya ng oras. Hindi siya importante. Kung di siya importante, bakit kailangan pa natin siyang puntahan at mag-file ka pa talaga ng leave? Hindi nga siya importante. Bakit nga tayo pupunta sa kanila? Gusto ko lang ng peace of mind. Bakit? Niloko ka na naman. Hindi ko pa alam. Kung ganun, may mga hinala ka na. Ang sabi niya lang sa akin, may business trip sila sa Ilocos Norte. 2 buwan na ang lumipas pero hindi pa siya umuwi at madalang na lang siyang nagchat-chat sa akin. Kaya pala hindi ko na nakikita si Kuya Wilson sa bahay. Kaya nga pupuntahan ko siya. Kung pabayaan mo na lang kaya siya, hindi naman siya kawalan at wala ka namang nakukuha pera sa kanya. Kailangan ko nga para sa peace of mind ko. Kung may iba na siyang kinakasama, di bahala siya. Gusto ko lang ng confirmation para hindi na ako umasa pa. Baka kasi mahal mo pa. O ano, hindi ka makasagot. Tama nga ako. Mahal mo pa si Kuya Wilson. Malamang, mahal ko pa siya dahil hindi pa naman kami naghiwalay. Ayun nga, mahal mo pa. Namimiss mo. At ngayon, dinadamay mo pa ako. Tigilan mo nga ako. Ikaw kaya ang gustong sumama. Ay, oo nga pala. Matulog ka na nga. Medyo malayo-layo pa ang biyahe natin. Tita, may tanong ako. Ano yun? Hindi mo na ba mahal si Kuya Mateo? Matagal ko na siyang ibinaon sa limot. Hindi mo naman sinasagot ang tanong ko Paano ko siya magiging mahal? Dumating na nga si Wilson sa buhay ko. At saka, ba't mo pa siya naaalala? Alam mo naman ang ginawa ng lalaki yun sa buhay ko Puro kamalasan at pagtataksi lang ang ibinibigay niya. Alam mo tita, ngayon ko lang to naisip. Ano na naman yung naiisip mo? Kinakabahan ako dyan sa mga naiisip mo Kaya siguro hindi ka pinakasalan ni Kuya Mateo noon bago siya mag-abroad dahil hindi pa siya sigurado sa'yo.
Kaya tingnan mo ngayon, may kinakasama pala siya doon na iba. Alam ko na yan. At wag mo na nga siyang tawagin kuya. Hindi naman natin kaano-ano yung lalaking yun. Wala na siya sa buhay natin. Naisip ko rin, baka may kinakasama na rin iba si Kuya Wilson. Kaya madalang ka na niyang kinokontak at hindi na rin siya umuwi sa'yo. Tsaka matanda na kayo at hindi ka pa niya niyayaya magpakasal. Parang alam ko na kung saan papunta tong usapan natin. Kailan ka ba talaga mag-aasawa, tita? Ikaw, kailan ka tatahimik? O ako magpapatahimik sa'yo? Seryoso, tita. Kasi lahat ng mga barkada mong pumupunta sa bahay, may asawa at anak na. Ikaw na lang ang naiwang dalaga. O ano ngayon? Hindi naman karera ang buhay. Siguro, kaya parang desperado ka kay Kuya Wilson kasi napipressure ka na at gusto mo na magpakasal. Alam mo, kung hindi ka talaga titigil, ihuhulog talaga kita sa bus. Aray, kama na, tita. Hindi na ako makasalita. Sorry na. Hindi ka talaga magsasalita kasi ihuhulog kita. Tita, promise, hindi na. Tingnan mo nga, pinagtitinginan na tayo sa bus eh. Ang ingay natin. Kasalanan mo yan. Ang dami mo kasing sinasabi. Nasa elementarya pa lang si Ali nang mamatay ang kanyang ama na kapatid ko sa isang aksidente. Kasabay ng aking mga magulang, naiwan kaming dalawa na walang alam sa buhay. Tumigil ako sa pag-aaral para maghanap buhay upang matustusan ang pangangailangan namin. Naging virtual assistant ako at medyo naging maayos ang buhay namin dahil sa magandang kita. Hanggang sa nakilala ko si Mateo, ang naging nobyo ko ng 2 taon. Akala ko siya na ang pakakasalan ko. Ngunit nag-abroad siya para raw mag-ipon. Ngunit nalaman ko na lang na may iba na pala siyang kinakasama. Matapos ni Mateo, may nakilala akong muli na nagparamdam sa akin ng pag-ibig. Siya si Wilson. Naniwala ko na siya na ang aking magiging asawa. Ngunit pumunta siya sa Ilocos Norte para sa isang business trip at hindi na bumalik. Madalang lang din kung ako'y padalhan niya ng messages. Nasasaktan ako, kabanong, pero kumakapit pa rin ako sa pag-asa. Dala ng pag-asang ito, nagtungo kami sa Ilocos Norte ni Allen upang maliwanagan sa kung may kakapitan pa ba ako sa relasyon namin ni Wilson. Nang makarating kami ni Allen sa Ilocos Norte, tumuloy kami sa isang hotel sa Luwag City. Tita, hindi ba talaga tayo gagala dito? Hindi na, may duty pa ako. Bukas din babiyahin na tayo pabalik ng Pampanga. Sa haba ng biyahe natin papunta dito sa Norte, babalik din kaagad tayo? Dito ka lang sa hotel at pupuntahan ko na itong address na tinutuluyan daw ni Wilson. Hindi ako magkukulong dito sa hotel, no? Sasama ako sa iyo, tita. At ano? Lalaitin mo na naman ako kapag nalaman natin kung may iba na namang kinakasama si Wilson. Gusto mo talaga ako makitang nagluluksa? Oo naman ito. Gusto ko lang naman sumama sa iyo eh. Promise, hindi na ako makikiusyoso sa love life mo. Dapat lang. So, payag ka na sumama ako? Halika na nga. Ayon sa Google Map, ito raw yung bahay ng address na ito. Ano ba sinabi ni Kuya Wilson sa'yo? Isang apartment daw ang tinutuluyan niya. Pero hindi naman yata ito isang apartment eh. Para yatang isang bahay na pagmamay-ari ng isang pamilya. Ito yung sinasabi ng app. Tingnan mo, tita, oh. Para yatang may lumalabas na tao. O bakit ka nagtatago? Halika rito, huwag ka muna magpakita dyan. Si Kuya Wilson yung lumabas. Tita, lapitan natin siya. Sandali, huwag muna. Para yatang may papalabas pa. Sino ang babaeng yan? Tita, hinahalikan ni Kuya Wilson yung babae. Anong? At may mga bata rin silang kasama. Tita, para yatang Ibig bang sabihin nito, may pamilya na si Wilson? amilyadong tao na pala siya, tita. Kung ganon, ginawa niya akong kabit. Napakahayop ng lalaking yan ah. Ano gusto mo, tita? Bugbugin ko na ba yung lalaking yan? Wag, Niloko ka ng Wilson na yan eh. Kumprontahin natin. wag na. Wala ka na namang gagawin? Kagaya nung kay Kuya Mateo?
Ni hindi mo man lang siya tinanong? Ni hindi mo man lang siya kinausap? Sapat na ang mga nakita ko, Allen. Halika na, bumalik na tayo sa hotel. At nung nakabalik na sila sa hotel, Tita, ayos ka lang? Sa tingin mo, matapos ng lahat-lahat, ayos lang ako? Bakit kaya may mga ganyang lalaki, no? Ako kapag nagka-girlfriend ako, hindi ko yung gagawin. Lalabas muna ako. Magpapahangin lang. Kung saan ka pupunta, Tita? Samahan kita. Wag na, dito ka na lang. Ito, pera. Ikaw na bahala sa hapunan mo ha. Kung gusto mong gumala, gumala ka. Hindi, Tita. Sasamahan kita. Gusto ko mapag-isa, Allen. Kahit ngayon lang. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang lumabas ako ng Hotel Cabanong. Naglakad ako nang hindi ko alam kung saan. Punong-puno ang isipan ko at napakabigat ng pakiramdam. Biglang tumulo ang aking luha. Bakit lagi na lang akong niloloko? Bakit parang hindi ako siniseryoso? Wala bang nagmamahal sa akin ng totoo? Padilim na ng padilim ang paligid nang makarating ako sa isang malaking bahay na maliwanag ngunit tahimik. Sumilip ako, itinulak ang pinto. Isang malaking handaan ang nagaganap. May 5 lechon, iba't ibang ulam, dessert at may mga kakanin. Biglang tumunog ang tiyan ko. 8:00 na pala ng gabi at hindi ko namalayang ilang oras na pala akong naglalakad. Welcome! Welcome! Sorry po at pumasok ako agad. Hindi. Timing na timing ang pagdating mo. Napadaan lang po ako at medyo curious lang kasi napakaliwanag ng bahay ninyo. Pero bakit parang ang daming handa at wala namang mga bisita? Kaarawan kasi ng anak ko. Kaya naghanda ako ng bonggang-bongga. At ikaw ang unang bisita ko. Wala po ba kayong ibang bisita? Meron naman, pero parang mga 12 midnight pa sila dadating. Meron pa kasi silang ganap sa kani-kanilang buhay. Meron bang handaan na 12 midnight pa dadating ang mga bisita? Itong nasa harapan mo, ito ang handaang magsisimula ang kainan ng 12 midnight. Di ba ang exciting nun? Kakaiba po pero exciting nga. Ang mga bisita kasi namin ay puro mga kamag-anak naming lumalabas lang tuwing gabi. Alam mo na, medyo allergic sila kapag may araw. Nagka-develop kasi kami ng kakaibang kondisyon kaya bawal kami sa araw. Parang sa vampira ba? Parang gano'n na nga. Pero hindi kami vampira, ha? Medyo pang-Amerika yun eh. Ilang taon na ba ang anak ninyo ngayon? Medyo hindi ko masasagot yan eh. Bakit naman po? Medyo complicated ang edad niya. Bakit po? Ganito na lang. Ang edad niya ay mukha siyang 30 years old. Parang kaedad mo lang. Ilang taong ka na ba? 32 po. Oh, mas bata pa siya sa'yo. Pero hindi naman siya bata. Yung itsura lang. Ano na bang pinagsasasabi ko? Pero nararamdaman kong nagugutom ka na. Parang gano'n na nga po. Ilang oras din kasi ako naglakad. Oh, naglakad? Bakit? Wala bang sasakyan dyan? May pinagdadaanan lang po ako kaya nakapaglakad ako ng malayo. Ganun ba? Pero ganyan talaga ang buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya mas mabuting kumain ka na lang at siguradong mawawala lahat ng mga pinagdadaanan mo. Parang ang sarap-sarap nga po ng mga handa ninyo. Ako ang nagluto niyan lahat. Talaga po? Oo, pati ang lechon. Ako yan lahat. Paano niyo yan kinakaya? May sikreto kasi ako kaya lahat nakakaya ko. Sige po, aalis na po ako. Ha? Bakit ka aalis? 8:00 pa lang po kasi at 12:00 pa ng madaling araw yung kainan sa handaan nyo. At nagugutom ka na ba? Parang gano'n na nga po. Halika. Doon ka kumain sa kwarto ng anak ko. May mga pagkain din doon. Mamayang 12:00 pa kasi siya magigising. Natutulog po ba siya? Oo 12:00 pa ang gising niya.
kakaiba pala talaga ang pamilya ninyo. Halika na, doon tayo sa kwarto ng anak ko. Ang dami ring pagkain dito at may isang lechon din. So, ito yung kakainin mo. Sa'yo na to, lahat! Teka po, nasaan ang anak ninyo? Akala ko po ba natutulog siya? Oo, natutulog nga siya. Pero okay lang na mag-ingay ka ha? Hindi yun nagigising kapag hindi pa 12:00. Sandali po. Ano yan? Kabaong po ba yan? Ha? Oo, ito kasing anak ko. May pagka-gothic. Alam mo yun? Gothic. Pamilyar lang po. Kaya may kabaong dyan. Design lang yan. O sige na, kumain ka na. Parang kakaiba ang lechon na to. Paanong kakaiba? Amoy matamis. Iba yata sa lechon dun sa labas. Para yatang lahat ng pagkain dito sa loob amoy matamis. Parang ibang-ibang amoy dun sa mga pagkain sa labas. Special request kasi yan ng anak ko. Gusto niya kasi ng mga matatamis na pagkain pero diabetic siya. Namatay siya sa diabetes. Baka mamatay siya sa diabetes. Ano ba to mga sinasabi ko? Wala po ako maintindihan. Ang amoy lang ang matamis dyan. Para naman ganahan siyang kumain. Pero parehas lang ang lasa niyan. Kakaiba po talaga ang anak nyo? Kakaiba talaga siya. Gusto mo ba siyang ma-meet mamaya? Masyadong late na po yung 12:00 ng gabi. Kailangan ko na pong umuwi niyan sa hotel. Hotel? Hindi ka ba taga rito? Ay, hindi po. Taga Pampanga po ako. Anong ginagawa mo rito sa norte? May binisita lang po ako. Ganun ba? Alam mo, habang nakatingin ako sa'yo, nagagandahan ako sa'yo. Para yatang bagay kayo ng anak ko. Po? May asawa ka na ba? Dalaga pa po ako. Boyfriend? Wala rin po. Perfect! Bagay na bagay kayo ng anak ko. Sige na, kumain ka na. Damihan mo ang pagkain ha? Siguraduhin mong mabubusog ka. Mas maganda nga kung kakain ka hanggang 12:00 at nang magkita kayo ng anak ko. Sige po, kakain na ako. Salamat po Nagsimula na akong kumain ng handa sa kakaibang bahay na yon dahil hindi ko na rin mapigilan ng gutom. Lalo pat nasa harapan ako ng mga pagkaing napakasarap tingnan at amuyin. Kahit amoy matamis sa mga pagkain, ay tama naman ang lasa ng mga ito. Habang ninanamnam ko ang mga pagkain ay nakakaramdam ako ng kakaibang tuwa. Siguro dahil sa masarap na lasa. Nagpatuloy lang ako sa pagkain habang nakangiting nakatingin lang sa akin ang babae. Kakaiba ang mga nararamdaman ko. Pero dala na rin ang aking gutom at sa sarap ng mga pagkain ay para bang wala na akong pakialam. Natatawa ako pero tumutulo ang aking luha dahil habang ako'y kumakain, naalala ko si Wilson at ang kataksilan niya. Sige pa iha, kumain ka pa. Ubusin mo yang lahat. Magpakabusog ka hanggang 12:00 ng gabi. Para akong nasa ilalim ng isang mahika habang kumakain. Patango-tango lang ako sa sinasabi ng babae. Para akong nawawala sa sarili at ramdam kong nagmumukha na akong baboy kung kumain. Nakakaadik ang mga pagkaing inihanda nila. Hindi ko na maipaliwanag ang lasa habang tumatagal. Hanggang hindi ko na malayang inaantok na ako sa kabusugan. Maya-maya pa, nagising ako na nakahiga na sa kama. Madilim na ang paligid at parang may isang lalaki na nakatayo sa aking harapan at pinagmamasdan ako. At isang pangyayari ang naganap na talagang ikinakaba ng aking dibdib. At halos mandiri ako sa aking nasaksihan. Mabuti na lang at ako'y nakatakas sa nakatitindig balahibong pangyayaring yon. Tita, saan ka galing? At bakit parang hinihingal ka? Umalis na tayo sa lugar na to. Pero madaling araw pa naman Hindi ko na masikmura ang aking mga nakita.
Huwag mong sabihin pinuntahan mo si Kuya Wilson. Akala ko ba ayaw mo ng gulo? Kung pinuntahan mo siya, sana'y sinama mo ko at akong bumugbog sa lalaking yun. Hindi ko siya pinuntahan. Iba ang nakita ko. Nakakatakot na nakakadiri. Ha? Saan ka pa talaga galing? Nakarating ako sa isang bahay na may handaan. Handaan? Oo, inimbitahan ako ng isang ali at pinakain ng mga handang yun. Isang kakaibang handaan na walang tao. Ay hindi, isang handaan na hindi pa dumarating ang mga bisita. At anong nangyari? 12:00 pa raw ng gabi darating ang mga bisita at ang kanyang anak ay nagigising din ng 12:00. Pero pinakain niya ako ng mga masasarap na pagkain at kumain naman ako. Parang pamilyar sa akin ang mga kwentong yan ah. Nung bata pa kasi ako, kinukwentuhan ako ng lola ko tungkol dyan. Na kapag may isang handaan daw at inimbitahan kang kumain, wag ka raw kakain kasi kukunin ka nila. Tita, naengkanto ka. Engkanto? Pero ang mga nakita ko ay hindi yun. Parang engkanto. Ano ba nakita mo? Para ako nasa ilalim ng isang mahika habang kumakain dahil naaalala kong parang ayokong tumigil sa pagkain hanggang sa bigla akong nakatulog. At anong sumunod na nangyari? Hindi ko na kinaya ang mga sumunod na nangyari. Habang inaalala ko yun, nanginginig pa rin ang aking mga tuhod at parang nasusuka ako sa amoy, pati sa mga naroon. Ano nga nangyari, tita? Paggising ko, ang mga handa ay napanis na at inuuod na rin at may isang bangkay na nakatingin sa akin na para bang binabantayan ako. Isang bangkay? Oo, isang naaagnas na bangkay at sa paglabas ko naman ay punong-puno ng mga malalaking daga ang mesa na kinakain ng mga handa doon at sa sahig ay napakaraming gumagapang na mga uod. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako at nasusuka. At kumain ka sa handaan doon? Oo, kumain ako. Para kasi ako nawawala sa sarili kanina eh. Mabuti na lang at nakalayo ako sa bahay na yun. Lalong-lalo na sa nakakatakot na bangkay. Masama to, tita. Kailangan na nating umalis. Kaya nga, kanina ko pa sinasabi sa yung aalis na tayo at baka masundan pa ako ng mga bangkay na yon o kaya nung ale na nagpakain sa akin. Tara, baka may bus na sa mga ganitong oras. Mag-aalas 5 na naman ng madaling araw yo. Tara na! Dumiretso kami ng terminal Kabanong at mabuti na lang at may bus na papuntang Pampanga. Agad kaming sumakay ni Allen sa bus na yon. Habang kami nasa biyahe ay tahimik lang ako. Samantalang si Allen naman ay natutulog. Gusto ko sanang matulog pero kapag ipinipikit ko ang aking mga mata ay bumabalik sa akin ang aking mga nakita. Ang naaagnas na bangkay, ang mga daga sa mesa at ang mga gumagapang na mga uod sa sahig. Naririndi pa rin ako at naduduwal. Inaalala ko rin ang mga sinabi ni Allen na baka raw may mangyari sa akin dahil kumain ako sa kanilang pagkain. Gulong-gulo kasi ang isipan ko noon, Kabanong, at hindi ako makapag-isip na matino. Kaya naman ay napakain ako sa handaang yon. Nakauwi na kami ni Allen at bumalik na kami sa pangkaraniwan naming buhay. Siya ay nag-aaral sa kolehiyo, habang ako naman ay nasa bahay lang at nakaharap sa aking computer bilang ako ay isang virtual assistant. Hanggang isang gabi, lumitaw sa aking panaginip ang Allen na nagpakain sa akin sa handaang yon. Rachel? Rachel? Po, bakit po kayo nandito? Rachel? Rachel? Anong ginagawa niyo rito? Rachel? Rachel? Umalis kayo rito! Gusto mo ba ang mga pagkain sa handaan? Ako ang nagluto niyan lahat. Oo, pati ang lechon. Ako ang nagluto niyan. Lubayan niyo ako! Hindi ako kakain sa mga handa mo! Masarap ba ang kinain mong lechon? Ang adobo? Namnam na namnam mo ba ang malambot na karne? Ang kaldereta na binabalik-balikan mo pa? Napakasarap, hindi ba? Umalis na kayo! Eh, paano yung mga daga at uod?
Masarap ba? Tumahimik ka! Sa aking pagsigaw ay nagising ako. Pawis na pawis ako. At nang ako'y bumangon, ay nagsitakbuhan ang mga daga na nasa ilalim pala ng aking kumot. Mas lalo pa akong napasigaw at dali-daling lumabas ng aking kwarto. Dahil sa napakalakas kong sigaw, ay lumabas ng kwarto niya si Allen ang takas sa aking mga ginawa. Tita, kanina ka pa sigaw ng sigaw. Anong nangyari sa'yo? Ang mga daga! May mga daga sa ilalim ng aking kumot. Allen, sinusundan ako ng mga dagang yun. Nananaginip ka na naman ba tungkol doon sa handaan? Halos araw-araw na ako kumanaginip sa handaang yun. Pero para yatang mas lumalala pa to ngayon. Pagising ko ay may mga daga nga sa aking kumot. Baka namalikmata ka lang. Wala naman ako nakikitang daga sa kwarto mo eh. Hindi yun malikmata. Hindi yung guni-guni. Kitang-kita ko ng pagbangon ko, nagsitakbuhan din ang mga dagang yun na nasa aking kumot. Baka dulot lang yun ng stress, tita. Siguro, kailangan ka muna magpahinga. Totoo nga kasi ang sinasabi ko. May mga daga sa kumot ko. Kailan ka ba maniniwala? Kapag mga uod naman ang aaligid sa akin? Tita, magpahinga ka muna. Hindi ako matatahimik kung halos araw-araw akong ginagambala ng handaang yun. Bumabalik siya sa aking panaginip. Wala na akong ibang napapanaginipan kundi ang handaang yun lamang. Sa tingin mo, normal pa ba yun? Siguro dahil dun sa mga kinain mo sa handaan, kaya ganyan ang mga nangyayari sa'yo. Ano na ba tong nangyayari sa akin? Masakit pa rin ang damdamin ko dahil sa ginawa sa akin ni Wilson. At ngayon naman, ginagambala ako ng handaang yun. Kailangan na nating humingi ng tulong, tita. At saan naman tayo hihingi ng tulong? Dahil naengkanto ka. Sa tingin ko, hindi yun isang engkanto. Kung hindi yun engkanto, ano naman yun? Parang isang mangkukulam at yung bangkay na nakita ko ay isang kakaibang nilalang. Kasi naman tita, nung sinabi pa lang ng Ali na ang mga bisita niya ay alas 12 pa darating at yung anak niya ay alas 12 pa magigising, parang paiwatig na yun or clue mo na yun na hindi mga tao yung nasa handaang yun. May handaan bang alas 12 pa ng hating gabi kakain? Hindi pa parang mga kakaibang nilalang na yun? Gulong-gulo ang isipan ko ng mga sandaling yun. Kung hindi ka naengkanto, anong klaseng mga nilalang yun? Kakaiba ang Ali na yun, na para bang isa siyang mangkukulam. Lalong-lalo na yung tawa niya, hindi maialis sa aking isipan. Talaga bang kinulam ka? Hindi ko alam. Ano ngayon ang gagawin natin? Kailangan na siguro nating lumapit sa isang albularyo. Albularyo? Oo, isang albularyo lang ang makakatulong sa akin. May naririnig akong may albularyo raw na malapit dito sa atin. Isang magaling daw na albularyo. Alam mo ba kung saan ang bahay niya? Ayon sa mga kaklase ko, ang bahay raw niya nasa paanan ng isang burol, dun sa may ilog. Eh di ba, diyan nakatira yung napapabalitang baliw na matandang babae? Hindi yun isang baliw. Akala lang nila baliw yun. Pero ang totoo, isa siyang albularyo. Baka siya ang makakatulong sa problema mo, tita. Halika, puntahan na natin siya. Nagtanong-tanong kami sa mga kapitbahay kung saan ang bahay ng albularyo na napapabalitang nababaliw na matandang babae. Malayo nga sa baryo ang kanyang bahay at dapit hapon na nang kami makarating sa isang maliit na kubo sa may paanan ng isang burol. Dahan-dahan kaming lumapit ni Allen sa kubong yun at medyo kinakabahan kung ano man ang makikita namin ron. Yan ba ang bahay ng albularyo? Ayon sa mga ali dun sa baryo, ito raw yung bahay niya eh. Para yatang walang tao. Tao po! Tao po! Kamusta kayo? Pasok kayo sa loob. Nakakatuwa naman at may mga bisita ako. Pasok kayo, pasok. Magandang araw po, Lola. Magmano kayo, mga apo? Nakakatuwa naman. Kaya gagwapo at kaya gaganda nyo naman. Maraming salamat po. Huwag na po kayong mag-abala, Lola.
At saka parang ayaw nang kumain sa kung anong handa nitong tita ko eh. Sandali lang, iha. Nakikita ko sa iyong mga mata na malungkot ka. Iniwan ka ba ng boyfriend mo? Tumpak! Nadali mo, batang-bata, Lola. Tama ba ako? Pero sandali, para ding nagkaroon ka ng boyfriend na may asawa na, tama ba? Tumpak na naman! Hindi yata albularyo to eh. Manghuhula yata to. Albularyo yan si Lola. Lola, ano nga palang pangalan nyo? Ako si Nessa, Lola Nessa, at isa akong albularyo. Nakakatuwa naman po kayong albularyo. Di ba mga albularyo seryoso? Noon, seryoso ako. Pero napag-isip-isip kong parang ang bigat naman sa pakiramdam kung lagi na lang nakasimangot at laging seryoso. Kaya pinili kong ngumiti, maging masaya. Mas magaan ang buhay kapag kangiti. Pero binansaga naman nila akong baliw. Yun nga po ang naririnig namin tungkol sa inyo. Kayo raw ay isang baliw. Pero wala na akong pakialam kung ano man ang sasabihin ng tao tungkol sa akin. Ang importante, masaya ako. Magaan sa pakiramdam kapag masaya. O tita, dapat maging masaya ka na lang. Paano ako magiging masaya kung paulit-ulit ako niloloko ng mga lalaki? At ngayon, kinulam pa ako ng kung anong handaan na yun. Kinulam? Kinulam ka? Hindi po namin alam kung kinulam po ba ako o naengkanto. Kaya nga po nandito kami sa inyo para humingi ng tulong. Bakit? Anong nangyari? Hulaan mo, Lola. Hindi naman ako manghuhula, Apo. Isa akong albularyo. Loko ka talaga, oh. Hindi nga siya manghuhula. Albularyo siya. Oy, ano ba nangyari sa iyo? Kasi po, nagtungo kami sa norte at napadpad ako sa isang handaan. Isa hong kakaibang handaan. Ano naging kakaibang handaang yon? Napakarami pong mga pagkain at ang kakaiba, walang bisita. Sabi nung Ali, 12:00 pa po raw darating ang mga bisita. Kung ganon, tila'y mga aswang ang kanyang bisita. Bakit daw may handaan? Ano raw ang okasyon? Kaarawan daw po ng anak niya na natutulog noong mga sandaling yon at 12:00 rin daw po ng gabi siya nagigising. Nakita mo ba ang itsura ng kanyang anak? Hindi po. Hindi? Sandali lang. Hindi kaya ang bangkay na naaagnas na nakita ko, yun ang anak niya? May nakita kang bangkay? Yun nga. Siya ang anak ng Ali na yun. Kasi po, Lola Nessa, ang sabi niya, bagay raw kami ng anak niya. Sigurado akong ang bangkay na yun ang tinutukoy niyang anak. Kung ganon, nireto ka ng Ali na yon? Opo, parang gano'n na nga. Aba, kinakabahan ako. Ano pong ibig niyo sabihin? Kung ang nakita mong nilalang ay isang naaagnas na bangkay, yun ay isang aswang na tinatawag na amalanhig. Amalanhig po? Ngayon ko lang po narinig ang nilalang na yan. Isang amalanhig sa pinaka nakakatakot na uri ng aswang. Kumakain ito ng tao upang mabuhay. Ito ay isang bangkay na may mga misyon pang dapat gawin sa mundo. Misyon? Misyon o kaya naman mga kailingan na hindi nila nakamit nung sila ay nabubuhay pa. Ano kayang misyon ang gusto niyang gawin at ako'y sinusundan pa rin niya? Baka gusto kanyang gawing asawa, tita. Asawa? Nahihibang ka na ba? Ramdam mo rin na yan ang ninanais ng amalanhig na yon. Nabanggit mo, hindi ba, na gusto ng Ali na yon na bagay kayo ng anak niya? Sa kahahanap ko ng kasintahan, mapupunta lang ako sa isang amalanhig. At least, tita, hindi ka na magiging single. Tumahimik ka nga dyan. Lola Nessa, paano na to ngayon? Paano masosolusyonan tong problema ko? Ang taging solusyon dyan ay kailangang mapatay mo ang amalanhig na yon. Mapatay? Paano ko mapapatay kung isang bangkay na yun? Diba? Patay na yun? Oo nga, paano yun? Gagawing double dead? Maaring patay na ang katawan nun, ngunit ang kaluluwa nito'y buhay pa. Yun ang papatayin ninyo, ang kanyang kaluluwa. At paano namin mapapatay ang kaluluwa ng amalanhig?
Hindi ko pa alam. Kailangan ko pang magtanong-tanong sa mga kasamahan ko sa kabilang bayan. Kung ganun po, hindi niyo ako matutulungan? Meron akong punyal na gawa sa pilak. Matibay itong panlaban sa mga aswang. Dahil ang amalanhig ay isang aswang, maaring mapatay din siya ng punyal. Maaari ba namin gamitin yan? Pero hindi ako sigurado kung mapapatay ba talaga nito ang amalanhig. Bibilin po namin. Sigurado ka ba, tita? Paano kapag hindi pala yan gumagana? In case lang nasulungin ako ng amalanhig na yun sa bahay. Gabi-gabi na siya nagpaparamdam at baka isang gabi nasa harapan ko na siya. May punto ka, Iha. Ibibigay ko na sa iyo ang punyal na ito. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nakapagtanong-tanong na ako kung paano mapapatay ang amalanhig, sasabihin ko kaagad sa iyo. Maraming salamat po, Lola Nessa. Umuwi kami ni Ale na dala-dala ang punyal na gawa sa pilak. Habang tinitingnan ko ito, ay parang nararamdaman kong mapapatay ko ang aswang na yon na laging nagpapakita sa aking panaginip. Lumipas sa mga araw at laging nagpapakita sa aking panaginip ang handaang yon at ang amalanhig na nakakatakot ang itsura. Maski sa panaginip ay naaamoy ko ang masangsang niyang amoy na nabubulok na bangkay. 2 linggo na rin na nagigising ako na may mga dagang natutulog sa aking tabi. Sa tuwing ako'y bumabangon, nagsisitakbuhan ito mula sa aking kumot. Halos mabaliw na ako. Hindi ko na kaya ang mga pangyayaring yon. Dumating na sa puntong hindi ko na gustong matulog. Kaya isang araw, dala-dala ko ang punyal na binili ko mula kay Lola Nessa. Magtutungo muli ako sa bahay na yon upang wakasan na ang paghihirap na ibinibigay sa akin. Tita, saan ka pupunta? Allen, hindi ko na kaya. Ang punyal? Ano pinaplano mo, tita? Babalik ako sa norte. Pupuntahan ko muli yung bahay na yon at wawakasan ko na ang mga paghihirap na ito. Gusto ko nang matulog ng mapayapa. Gusto ko nang makawala sa mga dagang nagtatago sa kumot ko. Ayoko na! Ayoko na! Tita, Kaya tatapusin ko na to. pero paano kapag hindi mo napatay ang amalanhig gamit ang punyal? Ang sabi ni Lola, hindi sigurado makakapatay yan ng amalanhig. Hindi ko na kayang mapahaba pa ang paghihirap ko, Allen. Kinakain na ako ng problemang to. Malapit na ako mabaliw. Sasamahan kita sa norte. Hindi. Baka kung ano pa mangyari sa'yo eh. Delikado kakarapin mo, tita. At saka, malaki na ako. Mas kaya na kitang protektahan ngayon. Nakatingin lang ako kay Allen Cabanong ng mga sandaling yon. Nakikita kong malaki na pala ang batang ito. Mas matangkad na sa akin at malaki na rin ang katawan. Mas makabubuting samahan nga niya akong harapin ng aswang sa norte. Kaya sinama ko siya para harapin ang mga bagay na gumugulo sa aking buhay. Habang kami nasa biyahe, maimbing ang tulog ni Allen. Samantalang ako, gusto ko ring matulog, ngunit kapag pinipikit ko na ang aking mga mata, ay nakikita ko muli ang amalanhig at naaamoy ko ang mabaho niyang amoy. Pagod na ang aking katawan at nangingitim na rin ang aking mga mata dahil lagi kong nilalabanan ng antok. Nakarating kami ng Lawag at habang nasa terminal kami ay naaamoy ko na ang mabahong amoy ng amalanhig na parang sinasabi sa akin ng amoy na puntahan ko ito. Tinis ko ang masangsang na amoy at nagtungo kami sa malaking bahay na yon kung saan doon ako kumain ng isang handaan. Ito na ba yung bahay na yon, tita? Oo, ito na nga. Big time naman pala may-ari nito eh. Ba't hindi ka nalang magpakasal sa amalanhig? Baka marami kang mamanahing ari-arian. Tumahimik ka nga. Nagsisimula ka na naman eh. Mas mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Ate, para yatang may handaan na naman. Kasi nakakaamoy ako ng amoy ng pagkain. Parang ang sasarap yata ng mga handaan nila. Ang tanging naaamoy ko lang ay ang nabubulok na bangkay. Parang lechon yata ay naaamoy ko. Basta, wag na wag kang kumain ng kahit ano ha. Handa na ang punyal ko. Pumasok na tayo sa loob. Nang nasa loob na sila, Tita, ang daming handa. Ang sasarap ng mga handa. Pigilan mo ang sarili mo, Allen. Ngayon, hindi na kita masisisi kung bakit kumain ka nung gabing yun.
Huwag na huwag kang titikim ng kahit ano dyan. Oo na, tita. Welcome, welcome. Magandang gabi po. Mabuti at nandito na pala kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Alam niyo pong darating kami? Aba syempre naman. Kaya nga naghanda ako. Para po sa amin ang handang ito. Ano yung pinakain mo sa akin ng gabing yon? Oh, bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang inihanda ko? At sino yung bangkay na nakatitig sa akin nun? Kung ganon, nagkita na pala kayo ng anak kong si Raymundo. Ito talagang anak ko, nagsisinungaling. Ang sabi niya ay hindi raw kayo nagkita at bigla ka na lang daw tumakbo palabas ng bahay. Hindi ka man lang nag-agahan. Anong klaseng nilalang kayo? Tita, kumakalamang tiyan ko. Gusto ko na yatang kumain. Tumigil ka dyan. Iho, kumain ka. Kahit ubusin mo pa lahat ng ito. Pero ano ho? Dapat, mamayang alas 12 pa tayo kakain. Mamayang alas 12 pagigising ang aking anak. At ang iba pang mga bisita natin ay alas 12 pa rin darating. Bakit alas 12 pa? Pero kung nagugutom ka na, iho, magtungo tayo sa kwarto ng anak ko. Pwedeng-pwede ka doon kumuha ng mga pagkain. Huwag kang sumunod doon, Allen. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaalis na tayo sa bahay na ito, ililibre kita ng maraming pagkain kahit saan mo gusto. Totoo yan, tita? Promise? Oo, promise. Kung makakalabas pa kayo rito. Tingnan mo, oh. Nagsilabasan ng napakaraming mga daga. Ang mga dagang ito ang nagtatago sa kumot ko. Tita, umalis na tayo rito. Walang aalis! Ngayong gabi na magaganap ang pinakahihintay ng aking anak. Anong ibig mo sabihin? Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito na bumalik ka. Ilang panaginip na ang ibinibigay namin sa iyo hanggang sa dumating na nga ang pagkakataong ito. Nandito ka na ulit, kaya gaganapin na ang pinakahihintay ng aking anak. At anong pinakahihintay niya? Ang maikasal sa'yo. Nagpapakasal ang tita ko ngayong gabi. Oo, kaya nga may handaan at may mga bisita ring darating mamaya. Tita, ito na yung pinakahihintay mo, ang maikasal ka. Kung ikaw kaya ang ipakasal ko sa bangkay na yon, tumigil ka nga dyan. Nung nabubuhay pa ang anak kong si Raymundo, isa lamang ang hinihiling niya sa akin. Gusto lamang niyang maikasal at magkaroon ng sariling pamilya. Pero bigla siyang nagkaroon ng diabetes dahil sa kakakain ng mga tsokolate at binawian ng buhay na hindi man lang naikasal. Kaya ginawa ko siyang amalanhig gamit ang aking itim na mahika. At tuwing alas 12 ay nabubuhay muli ang kanyang katawan upang maghanap ng babaeng pakakasalan. At ako ang ipakakasal mo sa kanya? Marami na ang mga naligaw na babae na nagtungo rito. Kumain din sila ng handa at nakita rin nila ang aking anak. Pero hindi niya gusto ang mga yun. Maraming taon ang lumipas. Halos 50 taon na't hindi pa rin niya nagugustuhan ang mga babaeng nagtutungo rito. Hanggang sa dumating ka. At agad kanyang natipuhan. Kaya naman, ikaw ang napili ng anak ko upang maging asawa niya. Wow! Iba talaga ang ganda mo, tita! At paano kapag hindi ako pumayag? Pumayag ka man o hindi, magpapakasal kayong dalawa. Oo, papayag ako magpakasal sa kanya. Sigurado ka, tita? Ang bilis mo naman magdesisyon. Tumahimik ka dyan. Madali ka lang naman palang kausap. Akala ko ay hahaba pa ang usapan nating ito. Magpapakasal ako sa anak mo mamayang hating gabi. Magaling, magaling. E di, wala na pala tayong problema. Sandali, ihahanda ko na ang mga isusuot ninyo. Ilalabas ko ang wedding gown na sinuot ko pa nung ikinasal din ako. Iyon ang isuot mo. Bagay na bagay yun sa'yo.
Maiwan ko muna kayo, ha? At, iho, pwede kang kumain dyan. Huwag kang mag-alala, wala yang lason o mahika. Talagang totoong pagkain yan. Sige na, sandali lang, babalik agad ako. Maya-maya pa. Akala ko ba, 12:00 pa kakainin tong mga ito? Bakit ipapakainan niya sa akin? Excited kasi kaya kung ano-anong pinagsasasabi. Sandali lang tita. Magpapakasal ka ba talaga sa amalanhig na yon? Ang bilis mong magdesisyon ha. Ganun ka na ba talaga kadesperada na magpakasal? Baliw, hindi pa ako nasisiraan ng ulo, no? Hindi ako magpapakasal sa bangkay na yun. Ano yung sinabi mo sa mama niya? Hihintayin lang natin na magising ang amalanhig na yun. At kapag nagising na siya at nasa harapan ko na, doon ko siya sasaksakin gamit ang punyal na gawa sa pilak. Kinakabahan ako sa gagawin mo, tita. Paano kapag hindi namatay ang amalanhig na yun? Kaya nga isinama kita dahil tutulungan mo ko. Di ba sabi mo poprotektahan mo ko? Kung hindi man mamatay, kailangan ililigtas mo ko. Ako pa nga ang magkakaproblema nito eh. Mag-ikot-ikot ka sa bahay para malaman mo kung saan tayo pwedeng tumakas mamaya kapag nasaksak ko na ng punyal ang amalanhig na yun. Oo na. Ilang oras din bago bumalik si Allen sa paglilibot sa buong bahay. Ilang oras na din ang nakalipas at hindi pa bumabalik ang ina ng amalanhig. Nasa harapan ko na ang mga pagkain ito, ngunit hindi ko maamoy ang mga ito dahil mas malakas ang amoy ng bangkay na nabubulok. Tiningnan ko ang oras at halos 2 oras pa bago maghating gabi. Ilang sandali pa ay bumalik na ang ina ng amalanhig na nagpakilalang si Matilda. Masaya siyang daladala ang wedding gown na aking susuotin. Diretso kami sa isang kwarto at doon niya ako binihisan at pinaganda. Samantalang si Allen naman ay naglilibot pa rin sa buong bahay. Matapos nga akong mabihisan ay tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at mukha na nga talaga akong bride. Pangarap kong makasal kabanong pero hindi sa ganitong sitwasyon. Lumabas na kami ng kwartong yun at naroon na rin si Allen. Tita, ang ganda-ganda mo na. O di ba? Kaya ka nagustuhan ng anak ko dahil sa likas mong ganda. Mabuti na lang at single ka. Pwedeng-pwede kayo ng anak ko. Malapit na palang mag-ating gabi. Ganun ba? Ay sige, maghintay muna kayo rito at susunduin ko na ang aking anak mula sa kwarto niya. At tamang-tama, pupunta na rin ang mga ibang bisita rito. Diyan muna kayo. Patbong umakyat si Matilda sa isang silid upang gisingin ang kanyang anak na amalanhig. Habang tinitingnan ko siya, ay nag-aalala ko sa kung ano ba ang maaaring mangyari sa amin ni Allen nung gabing yun. Iniisip ko kung magiging ligtas pa ba kami. Ang gusto ko lamang ay makaalis na at hindi muling gambalain pa ng amalanhig at ng ina nitong parang isang mangkukulam. O ano, may matatakasan ba tayo? Opo, may isang pintuan dyan sa likuran. Binasag ko yung kandado at dyan tayo tatakas mamaya. Siguradong mag-aakala siyang sarap tayo tatakbo. O sige, kailangan masaksak ko na ang amalanhig na ito bago pa man dumating ang sinasabi niyang mga bisita at baka mahirapan pa tayo nito. May concern lang ako, tita. Ano yun? Paano yung mga daga? Napakarami nun. Kayang-kaya pala nilang magtawag ng napakaraming mga daga. Paano kapag sinundan tayo ng daga? Kaya nga kapag nasaksak ko na ang amalanhig, tatakbo na tayo bago pa man sila magtawag ng mga daga. Makakatakbo ka ba dyan sa suot mong wedding gown? Tingnan mo tong suot ko. Rubber shoes yan. Madali lang ako makakatakbo nito. Tita, tingnan mo oh. Ayun na yung mapapangasawa mo. Ganyan na ganyan nga yung itsura ng laging nagpapakita sa panaginip ko. Nakakarindi. Tita, nakakatakot na. Isa nga siyang bangkay at ang baho-baho. Tingnan mo nga't nakasunod pa ang mga langaw sa kanya. Parang nanginginig ako at naduduwal. Magpakatatag ka. Dapat mo akong protektahan kaya isinama kita rito. Kailangan na natin makalis dito. Oo, sa sandaling makalapit ang amalanhig na yan, sasaksakin ko agad at maghanda ka ng tumakbo papunta sa may likurang pinto. Opo, tita.
Napakasaya ng gabing ito. Sa wakas, magpapakasal ka na, anak. Ayun na sila, tita. Rachel, kapag dumating na ang mga bisita, magsisimula na tayo sa seremonya. Opo. Anak ko, ito na ang pinakahihintay mong pagkakataon. Ikakasal ka na rin sa wakas. Magkakaroon ka na rin ng asawa. Mga ilang minuto mula ngayon. Hindi natin sigurado. Ha? Ano pinagsasasabi mo? Tita, ngayon na! Hindi ako magpapakasal sa mabahong bangkay na yan. Mas mabuti pang tumandang dalaga kaysa magpakasal sa anak mong naaagnas na. Agad kong kinuha ang punyal sa aking bulsa at isinaksak sa mabahong amalanhig. Dahil napakalambot lang ng kanyang katawan, ay hiniwa ko pa ng tuluyan ang tiyan ng amalanhig. Natumba siya at gulat na gulat si Matilda sa aking ginawa. Nanginig ang aking katawan nang nagsilabasa ng napakaraming uod at daga mula sa katawan ng amalanhig na ito. Nakakita ko pa lamang sa mga nilalang na ito ay nahilo ko at parang maduduwal. Ngunit agad akong hinila ni Allen at tumakbo kami papunta sa may likuran nito. Naririnig ko pa ang mga nakaririnding tinig ng mga daga na parang hinahabol kaming dalawa. Nang tuluyan kami makalabas ay hindi na kami lumingon pa at patuloy lang kami sa pagtakbo. Hindi na namin alam kung ano ang nangyayari o may susunod pa ba sa amin, basta kailangan lang naming makalayo sa bahay na yon. Sumakay kami ng tricycle at nagtungo sa terminal upang umuwi na. Tita, sa tingin mo, napatay mo kaya yung amalanhig na yon? Hiniwa ko siya ng tuluyan pero may naglabasan ng mga uod at daga mula sa kanyang katawan. Pero hindi na tayo nasundan ng mga dagang yon. Sana nga at napatay natin ang amalanhig at sana nga matapos na ang mga bangungot kong ito. Sana nga. Pero tita, uwi ka ng naka-wedding dress? Ay, oo nga pala. Para kang runaway bride niya na. Nakapaginala kang tumakas sa kasalan. Totoo naman tumakas naman talaga ako sa kasalan. Sayang tita, no? From single to married ka na sana ngayon. Hindi ka natatandang dalaga. Diyos ko, mas pipiliin ko na lang tumandang dalaga kaysa maikasal sa halimaw na yon. Sige na, magbihis ka na tita. Ay, paano ako magbibihis? Naiwan ko yung mga damit ko sa bahay na yon. Kung ganun, uuwi ka talaga naka-wedding dress. May choice ba ako? Diyos ko. At ako nga'y nakasakay na sa bus na nakasuot ng wedding dress. Pinagtitinginan ako ng mga tao, pero ipinikit ko na lang ang aking mga mata hanggang sa nakatulog ako. Sa unang pagkakataon ay nakatulog ako ng mahimbing. Wala na ako nakikita at naaamoy sa aking panaginip. Isa yun sa pinakamasarap kong tulog. Nagising ako at nasa terminal na kami ng Pampanga. Umuwi na kami ni Allen at nagpatuloy ako sa pagtulog sa aming bahay. Payapang tulog ang aking naranasan. Sinyalis na napatay ko na ang amalanhig na yon. Sa wakas, natapos na rin ang aking paghihirap ng ilang linggo. Hindi ko na nakikita ang amalanhig at hindi ko na rin naaamoy ang kanyang nabubulok na katawan. Ngunit yun ang akala ko. Dumaan ng isang linggo, may namamataan akong mga daga na tumatakbo sa loob ng aming bahay. Akala ko yung mga daga lang ito na matagal nang nakatira sa amin. Mga normal na daga. Ngunit isang araw, paggising ko'y nasa aking kumot muli natutulog ang mga dagang yun. Napasigaw ako at dali-dali akong nagtungo kay Allen. Ha? Tita, bakit? May mga daga na naman. Natutulog na naman sila sa ilalim ng kumot ko. Ko? Sali ko po maayos na lahat. Hindi ko alam, pero nagpaparamdam na naman ang mga dagang to. Pero hindi mo na napapanaginipan ng amalanhig, di ba? Hindi na, pero nagpapakita na naman ang mga daga. Tao po! Tao po! Tita, may tao. May bisita ka? Rachel! Rachel! Tita, ikaw nga hinahanap niya. Sandali, parang kilala ko ang boses na yan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at laking gulat ko sa aking nakita.
Tumambad sa akin ang lalaking matagal nang wala sa buhay ko. Ang lalaking matagal ko nang binura sa aking puso't isipan. Si Mateo ang dumating. Ang dati kong nobyo na nagtungo sa ibang bansa upang sana'y makapag-ipon para sa aming kasal. Pero nakakita pala ng ibang babae ron. Nang makita ko siya'y halos bumalik ang sakit na ibinigay niya sa akin. Tinitingnan ko ang kanyang mga mata at halos mangiyak-iyak ito habang nakatitig sa akin na parabang may hinihiling. At baka sa muka ang kagustuhang magmakaawa. Mateo? Rachel! Kuya Mateo! Bumalik ka! Anong ginagawa mo rito? Rachel, bumalik ako para sa'yo. Ilang taon ko itong pinag-isipan. At doon ko napagtantong mahal pa rin pala kita, Rachel. At paano ang kabit mo? Di ba nagsasama na kayo sa abroad? Hindi ko siya mahal, Rachel. Ikaw ang mahal ko. Kaya bumalik ako sa Pilipinas. Para sa'yo. Hindi na kita kilala. Matagal na kitang kinalimutan. Ipapaalala ko sa'yo kung sino ako. Pati na ang mga nararamdaman mo, Rachel. Kaya patawarin mo na ako. Umalis ka na. Lumayas ka sa harapan ko. Hindi kita agad mapapatawad. Hindi mo man ako mapapatawad ngayon. Alam ko, balang araw, tatanggapin mo rin ako muli. Babalik ako, Rachel. Babalik ako. Sana wag na. Ang kapal ng pagmumukha ng lalaking yun at babalik pa. Baka sincere naman yung mga sinasabi ni Kuya Mateo. Siguradong naghiwalay sila ng kabit niya at ako ngayon ang gagawin niyang panakip butas. Pero tita, tumatanda ka na eh. Kailangan mo ng mag-asawa. Mag-aasawa ko kapag nahanap ko ng tamang tao para sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Alam mo tita, ikaw na nga ang binibigyan ng chance para maikasal. Una, yung amalanhig. Pangalawa, eto, si Kuya Mateo. Bumabalik na sa'yo. Talagang kasali yung amalanhig? Baliw ka ba? Si Kuya Mateo na lang. Baka nagbago na siya. Kung nagbago na siya, dapat ipakita niya. Sa dami ng mga nangyari sa akin itong mga nakaraang linggo, bumalik pa talaga ang taong matagal ko nang kinalimutan. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang mangyari at bakit siya bumalik. Pero kailanman, hindi ko siya matatanggap muli. Minsan na niya akong niloko kaya hindi ko siya mapapatawad pa. Dumaan na mga araw at halos araw-araw ngang nagpupunta si Mateo sa bahay upang hingi ng aking kapatawaran. Habang nandito siya ay unti-unti ko na namang naaamoy ang nabubulok na bangkay at nagpapakita na naman ang mga daga. Masama ang kutob ko sa mga pangyayaring yon. Hindi kaya buhay pa ang amalanhig na yon? Hanggang isang gabi, muli na namang lumabas sa aking panaginip ang amalanhig at nagpakita rin si Matilda. Ang ina nitong parang isang mangkukulam. Nagising ako, nagsisisigaw at nanginginig sa takot. Tita, anong nangyari sa'yo? Bumalik na naman ang aswang sa panaginip ko. Ang amalanhig ay nagpaparamdam na naman. Kung ganun, buhay pa siya. Naaamoy ko na naman siya. At ang mga daga sa aking kwarto ay mas lalo pang dumarami. Andito ulit sila. Tama nga si Lola Nessa. Hindi epektibo yung punyal na yon para mapatay ang amalanhig. At nagbanta pa sa akin si Matilda, yung ina ng amalanhig. Ang sabi niya sa panaginip ko, kahit saan daw ako magpunta ay mahahanap niya ako. At paparating na sila rito. Ano? Kaya pala, unti-unti ko na naman silang nararamdaman kasi papunta na sila rito sa atin. Allen, ano nang gagawin natin ngayon? Baka alam na ni Lola Nessa kung paano mapapatay ang amalanhig na yon. Bumalik tayo sa kanya. Oo, sige, tayo na. Kahit madilim pa ang paligid, ay hindi namin ito ininda ni Allen. Bumiyahe kami papunta sa bahay ni Lola Nessa upang kausapin siya tungkol sa aking panaginip. Paniguradong buhay pa ang amalanhig dahil nagpaparamdam siyang muli sa akin. Tao po! Tao po, Lola Nessa! Nandyan po ba kayo? Mga apo, welcome, welcome! Lola Nessa, Sandali, huhulaan ko.
hindi niyo napatay ang amalanhig na. Tama po kayo, Lola. Obvious naman eh. Kasi kung napatay niyo yon, hindi kayo babalik dito. Parang nababaliw na nga ito ng tuluyan eh. Tumahimik ka nga. Nagtanong-tanong ako sa aking mga kasamahang albularyo rito sa Bulacan. At mahirap nga ang kalaban ninyo. Siya si Matilda, ang ina ng amalanhig na isa sa pinakamalakas na babaylan sa norte. Maraming nakakaalam sa kanyang kwento. Binuhay niya ang namatay niyang anak at ginawang amalanhig kasi meron pa raw itong gustong gawin sa mundong ito. Hindi lang sila sigurado kung ano. Alam na namin. At yun ay maikasal ang kanyang anak. At si Tita Rachel ang natipuan niya. Kaya pala ginagambala ka nila. Gaano ba kalakas si Matilda? Kami mga albularyo ay walang panama sa kanyang kapangyarihan. Pero ayon sa sabi-sabi, ang mga babaylan ay merong bisa at kailangan yung mawasak upang maputol ang kanyang kapangyarihan. Ang tanong, saan kaya niya itinago ang kanyang bisa? Ano naman po ang bisa? Maaari itong bato o isang bagay na pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Kailangan niyo munang matalo si Matilda bago niyo mapatay ang amalanhig. At paano namin mapapatay ang amalanhig? Basain niyo lang ng tubig o kaya naman buhusan niyo ng gasolina at sunugin. Yun lang. Bakit ngayon yun lang po sinasabi sa amin? Hindi ko nga alam noon eh. Ngayon ko lang naman napagtanong-tanong at nalaman. Pero ang pinaka-importante ay unahin niyo munang mawasak ang bisa ng babaylan na si Matilda. Siya muna bago ang amalanhig. At paano namin malalaman kung nasaan ang bisa niya? Iyon ang problema ngayon. Sandali lang, tita. May naisip ako. At ano naman ang naiisip mo? Di ba ang gusto lang naman nila may kasal ang amalanhig sa'yo? Oo. At ano naman ngayon? What if kinasal ka na sa ibang tao? Gugulin ka pa ba nila? Tama. Tama yan. Ha? Hindi ko kayo maintindihan. Nasabi rin ng aking mga kasamahan tungkol sa isang babaeng natipuhan din ng amalanhig. Nang ito raw ay ginagambala para ipakasal sa aswang. Agad siyang nagpakasal sa kanyang nobyo at matapos nga nun ay hindi na niya ito ginambala. Tama nga ang kutob ko. Kailangan kang maikasal, tita, para hindi ka na magambala ng amalanhig na yan. At kanino naman ako magpapakasal? Alam mo na kung kanino. Napapikit na lamang ako dahil alam ko na kagad kung sino ang sinasabi ni Allen na aking pakakasalan. Si Mateo. Siya ang nasa isip niya. Habang pauwi kami sa bahay ay hindi ko lubos maisip na magpapakasal ako kay Mateo. Pero habang nakikita ko siya ay parang may nararamdaman ako para sa kanya. Kinabukasan, tinawag ko kagad si Mateo upang kausapin siya tungkol sa kasal. Mabilis siyang nagtungo sa bahay matapos ang pagtawag ko. Alam kong nagmamadali siya sa pagpunta dahil ilang minuto lang ay nasa bahay na siya. Pinapasok namin siya at pinaupo upang kausapin. Rachel, mabuti naman at kakausapin mo na ako ngayon. Sa ilang araw kong pabalik-balik dito sa bahay niyo sa wakas, makakausap na rin tayo ng matino. Pero bakit katabi mo si Allen? Inbiya po sa aking tita, ako magtatanong sa iyo. At bakit naman? Huwag ka na nga magreklamo. Magpasalamat ka pa nga at kakausapin kita. Kakausapin mo ako pero magtatanong si Allen? So anong gusto mo? Palayasin na lang kaya kita? Hindi na. At ano naman ang unang itatanong mo? Bakit ka bumalik? Dahil mahal ko pa si Rachel. Paano yung babae mo? Iniwan ko kasi masyado siyang toxic At habang magkasama kami, mas naaalala ko si Rachel. At ilang taong kami magkasama. Si Rachel lang ang tinitibok ng puso ko. Siya lang ang mahal ko. Gaano mo kumahal ang tita ko? Mahal na mahal. Yung pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Ganong klaseng pagmamahal. Mahal mo siya na ano? Na kaya mo akong pakasalan? Ha? Pakasalan! Pakasalan mo ako! Kailan? Kailan naman? Pwedeng bukas.
Basta hindi naaabot ng 1 linggo pa. Bakit parang ang bilis naman? Di ba kailangan pa nating... So hindi ganyan na klase ng pagmamahal ang nararamdaman mo? Ha? Sige. Magpapakasal tayo. Kung ganun, maghahanda na tayo sa isang kasalan. Kinabukasan agad ay lumapit na kami sa munisipyo upang magpa-schedule para sa aming kasal ni Mateo. Hindi ko man gusto na pakasalan siya kabanong, pero mas nakabubuti ito kaysa gambalain at maikasal sa aswang. Sa susunod na araw na kami magpapakasal, kailangan namin itong bilisan dahil halos gabi-gabi ko na namang napapaninginipan ang amalanhig at ang masangsang nitong amoy. Dumalo kami sa maraming seminar. Hindi na namin pinaalam pa sa aming mga kaibigan ang tungkol sa kasalang ito kasi ito ay simple at minadaling kasalan lamang. Kinuha na namin si Lola Nessa bilang aming ninang. Isang gabi bago ang kasal namin, mas lalo na akong natatakot at pakalat-kalat na ang mga nakikita naming daga sa paligid. Bilog na bilog din ang buwan at mas lalong lumalakas ang amoy na naaamoy ko mula sa amalanhig. Kaya minabuting doon na matulog ni Mateo. Kung ganon, ito pala ang rason kung bakit kailangan madaliin ang kasal nating dalawa. Oo, nanganganib ang buhay ko at tanging ang pagpapakasal sa iyo ang makapagliligtas sa akin. Akala ko pa naman mahal na mahal mo pa rin ako. Dadating din tayo dyan. Ang importante, matigil itong mga bangungot na umaaligid sa akin. Tita, tingnan mo sa labas ng bahay. Mas dumami na yung mga dagang umaaligid sa atin. Nandito na sila. Nandito na ang amalanhig. At anong gagawin natin? Pumasok na ang mga daga sa bahay. Magtago tayo sa kwarto. Naririnig ko mga tinig ng mga daga. Nakakarinding pakinggan. Ano na ba ang nangyayari? Isarado nyo lang ang pinto at kailangang hindi makapasok ang mga daga. Ano yan? Ano yung mga pumapasok sa butas? Mga uod! Mga uod nga! Yan ang mga uod na lumabas sa katawan ng amalanhig. Ayoko na! Parang mababaliw na ako. Rachel, alam kong nasa loob kayo. Lumabas kayo dyan at kailangang matuloy ang kasal ngayong gabi. Rachel, aking asawa. Hindi mo pa nga siya asawa. Lumabas ka na. Pakasal na tayong dalawa. Gusto na kitang halikan. Hindi! Hindi ako magpapakasal sa nabubulok mong anak! Kung hindi ka magpapakasal, ay ipapakain ko na lang kayo sa mga uod at daga na aking mga alagad. Takot na kami habang gumagapang ang mga uod sa sahig at papalapit na sa amin. Kitang-kita ko sa itsura ni Mateo na takot ito at halos mabaliw na. Hanggang sa napakarami na palang daga ang nasa pintuan at tuluyan na nila itong nasira. Mabilis itong pumasok sa loob at animoy alon ng mga daga ang tumama sa amin. Napasigaw kami, ngunit mabilis na nakalabas si Allen at hindi ko na alam kung saan siya nagtungo. Nanginginig naman sa takot si Mateo hanggang sa dinampot siya ng amalanhig na ito at dinala sa sala. Sa mga alon ng daga na ito ay dinala naman ako sa sala at naroon na sina Matilda at ang kanyang anak na handa ng magpakasal. Umiiyak na si Mateo sa takot habang gumagapang ang mga uod sa kanyang katawan. Tumayo ka na dyan, Rachel. Magpapakasal ka na sa anak ko at kung hindi, uutusan ko ang mga uod na ito na kainin ang lalaking ito. Rachel, magpakasal ka na! Bumayag ka na! Ayokong kainin ang mga uod na ito! Rachel, tulungan mo ko! Gusto mo bang may mamatay ng dahil sa'yo? Sige na, suotin mo na ang wedding gown na binigay ko sa'yo at nang magsimula na tayo sa seremonya. Napakaganda ng panahon ngayon. Kabilugan pa ng buwan. Rachel, gawin mo na inuutos niya! Magpasal ka na! Umiiyak na ako at halos wala nang magawa kundi ang magtungo sa kwarto upang magbihis. Kinuha kong muli ang wedding gown na ibinigay ni Matilda at isinuot yun. Lumabas ako ng kwarto, umiiyak at lumapit sa amalanhig na ito. Nasaan ba si Allen? Bakit bigla siyang nawala?
Magaling. Ilang minuto mula ngayon ay matutupad na rin ang pinakahihintay ng anak ko, ang magkaroon ng asawa. At ngayon, simulan na natin ang kasalang ito. Nanginginig ako sa takot habang katabi ko ang naaagnas na bangkay. Pumapasok sa aking ilong ang matapang na amoy niyang nabubulok. Nandidiri ako nang bigla niyang hinawakan ang aking kamay at ramdam na ramdam ko ang lamig at kulubot ng kanyang kamay. Maya-maya ay hinarap na kami ni Matilda. Nakangisi itong nakatingin sa aming dalawa. Huminga siya ng malalim at sinimulan na niya ang seremonya ng aming kasal. Raymundo, aking anak, sa ngalan ng kabilugan ng buwan at sa harap ng mga elementong naririto, tinatanggap mo ba si Rachel bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Ngumiti ang amalanhig at tumango-tango ito. Ngunit nang tumingin ito sa akin, ay napapikit ako sa takot at agad kong kinuha ang aking mga kamay na hawak-hawak niya. Ikaw, Rachel, sa ngalan ng kabilugan ng buwan at sa harap ng mga elementong naririto, tinatanggap mo ba si Raymundo na aking anak na maging iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Rachel, pumayag ka na, bilisan mo ko. Magsabi ka na ng oo. Inuulit ko, Rachel. Tinatanggap mo ba si Raymundo na aking anak na maging iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Ano ba pang hinihintay mo, Rachel? Gusto mo ba talaga akong kainin ng mga uod na ito? Mas mahalaga pa ba sa yung mag-inarte kaysa sa buhay ko? Hindi ko alam. Inuulit ko, Rachel. Tinatanggap mo ba si Raymundo na aking anak na maging iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Rachel, sumagot ka. Huwag mo akong hayaang kainin ng mga uod. Ayoko bang mamatay. At ano, kapag sumagot ako ng oo, maliligtas ka nga. Pero ako, magiging alay sa mabahong nilalang na ito? Wala akong pakialam. Sumagot ka na ng oo. Makinig kayo! Simula ngayon, hindi ko agad ibibigay ang buong pagkatao ko. Isa akong babae, isa akong tao. At hindi ako pagmamay-ari ni inuman. Magpapakasal ako sa taong gusto ko. Kaya, ang sagot ko kung tatanggapin ko ba ang babahong aswang na ito? Hindi! Napapaliw ka na ba? Hindi ang aking sagot. Kahit kainin pa si Mateo ng mga uod. Hinahamon mo talaga ako! Napasigaw sa sakit si Mateo habang unti-unti na siyang pinagpipiestahan ng mga uod. Mabilis siyang kinain ng mga uod hanggang sa buto na lang ang natira sa kanya. Sumisigaw ang amalanhig at bigla na lamang itong nagsusuka ng napakaraming uod at mga daga. Bago pa man ako mapalibutan ng mga alo ng daga at uod na ito, mabilis akong tumakbo papalabas ng bahay at doon ko naabutan si Ali na pabalik na sana ng bahay. Tita, ano nangyari? Naikasal ka na ba sa amalanhig? Pa-wedding dress ka. Hindi ako nagpakasal at kinain ng uod si Mateo. Ano? Mas mabuti nga sa kanyang makain ng uod na yon. Wala siyang silbi. At saan ka ba galing? Ito, may dala akong 1 galon ng gasolina. Susunugin na natin ang amalanhig na yan. Ang mga daga at uod, paparating na sa atin. Ang kunti pa. Oh, Kahit saan man kayo magpunta, ay susundan at susundan namin kayo. Ipapakain ko kayo sa aking mga alaga! Mabilis kaming tumakbo ni Allen at kapag lumilingon kami, ay nakikita rin namin ang napakaraming mga daga at uod na gumagapang na mabilis at hinahabol kami. Takot na kami nung mga sandaling yun, Kabanong. Hanggang makaabot kami sa isang bakanting lote at napahinto kami sa pagtakbo nang nasa harapan na namin si Matilda at ang amalanhig niyang anak. Naabutan nila kami gamit ang mahika ni Matilda. Aatras na sana kami, ngunit napapalibutan kami ng mga daga at uod. Ano na gagawin natin, Allen? kailangan natin masunog ang amalanhig na yan. Pero ayon kay Lola Nessa, kailangan muna nating wasakin ang bisa ni Matilda upang madali na lang nating mapatay ang amalanhig. Pero saan ang kanyang bisa?
Hinding-hindi na kayo makakatakas! Rachel, pakasal na tayo. Pakasalan mo ko, asawa ko. Hindi ako magpapakasal sa kahit kaninong nilalang. Mahalaga ang buhay at pagkababae ko. At dapat ko lamang ibigay ang aking sarili sa mga taong gusto ko. Kaya, kailanman ay hindi ako magpapakasal sa tulad mo. May dalawa kang pagpipilian, Rachel. Bibigyan pa rin kita ng isa pang pagkakataon. Ang pagkakataong pumili. At ano naman yon? Alam mo naman siguro kung gaano ako kalakas at kahit saan pa man kayong lupalop ng mundo magtungo, masusundan at masusundan pa rin namin kayo at madali ko lamang kayong mapapatay. Isang utos ko lang sa aking mga alagad na mga daga at uod ay kayang-kaya ko kayong ipalapa sa kanila. At ano ngayon ang gusto mo mangyari? Magpakasal ka sa aking anak ngayong gabi o ipapakain ko kayo sa mga daga at uod? Mamili ka. Dito huwag kang pumayag. Mag-iisip tayo ng paraan paano magwawakas to. At paano? Hindi natin alam kung saan ang bisa ni Matilda. Ano? Sumagot ka! Tingnan mo! Lumalabas na naman ang mga uod at daga sa bunganga ng amalanhig. Nagsusuka siya ng uod, daga! Nakakadiri! Sandali lang. Bakit, tita? Sa tingin mo, mula kaya sa loob ng amalanhig na yan ang lahat ng mga daga at uod? Parang gano'n na nga. Sa pagsusuka niya ng ganyan, paniguradong mula sa kanyang katawan ang lahat ng mga daga at uod na ito. Hindi kaya nasa loob ng amalanhig ang bisa ni Matilda? Sama ka, tita. Baka nga nasa loob ng amalanhig na yan yung bisa ng babaylan. Kailangan nating mahiwa muli ang katawan ng amalanhig. Paano? Makakalapit pa kaya tayo sa kanya? Akong bahala. Matilda! Makinig ka! Ano? Nakapagdesisyon ka na ba, Rachel? Pumapayag na ako! Magpapakasal na ako sa anak mo! Tita, ano pinabalak mo? Sa bulsa ng wedding dress na suot ko, narito pa ang punyal na mula kay Lola Nessa. Kapag nakalapit ako sa kanya, hihiwain ko ang katawan niya at lumapit ka agad upang hanapin mula sa katawan ng amalanhig ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Matilda. Oo, sige. Magaling! Halika na! Lumapit ka na upang makapagsimula na ulit tayo sa seremonya. Oo, basta wag mo lang kami saktan ng aking pamangkin. Makakaasa ka, Rachel. Totoo ba ito, Mama? Magkakaroon na ako ng asawa? Oo, anak. Matutupad na ang iyong mga pinapangarap na maikasal at magkaroon ng asawa. Ako, masaya. Ako, masaya. At ngayon, nandito muli kayo sa aking harapan at bilang babaylan, sisimulan na natin muli ang kasalang na udlot. Siguraduhin mo lang, Rachel, na matutuloy na ito at kung hindi, nakahanda na ang mga alagad kong daga at uod at ipapakain ko kayong dalawa rito. Makakaasa ka, Matilda. Magiging maayos na ang kasalang ito. Simulan na natin. Raymundo, aking anak, sa ngalan ng kabilugan ng buwan at sa harap ng mga elementong naririto, tinatanggap mo ba si Rachel bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Oo, Mama. Ikaw, Rachel, sa ngalan ng kabilugan ng buwan at sa harap ng mga elementong naririto, tinatanggap mo ba si Raymundo na aking anak na maging iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Tinatanggap ko na ano? Tinatanggap ko ang kamatayan niya! Agad kong kinuha ang nakatagong punyal na gawa sa pilak sa wedding dress ko. Agad kong sinaksak si Raymundo. Natumba siya at agad ko namang hiniwa ang kanyang malambot at naaagnas na katawan at nagsilabasa ng mga uod at daga na gumagapag na sa aking katawan. Anong ginawa mo? Bago pa man mag-utos si Matilda sa kanyang mga alagad na lapain kami, agad na ibinuhos ni Allen ang daladala niyang 1 galon ng gasolina sa katawan ng amalanhig na ito.
Ipinakita agad niya ang lighter na dala niya kay Matilda. Sige, utusan mo ang mga alagad mo. Susunugin kong anak mo. Tumigil kayo! Itigil niyo yan! Huwag kang lalapit, kundi sisindihan kong anak mo. At nang magliyab na siya. Wag! Tumigil kayo! Tita, hindi mo pa ba nahahanap yung bisa? Magulo ang mga uod at daga na lumalabas sa katawan niya. Wala akong mahanap na kakaiba. Sa pagkakaalam ko, ang bisa raw ay kumikinang. Sandali, hihiwain ko pa ang ibang parte ng kanyang katawan. Bilisan mo, tita. Nakapikit na si Matilda at paniguradong may ginagawa siyang maika. Ano? Tita, lumilipad na si Matilda. Parang may pinaplano siya. Nakita ko na! Nakita mo na yung bisa? May isang kumikinang na bato sa loob ng katawan ng amalanhig na ito. Ito na kaya ang bisa? Paniguradong yan ang bisa. Hindi kayo magtatagumpay sa pinaplano ninyo! Idinilat ni Matilda ang kanyang mga mata at purong puti na ito. Lumilipad siya sa himpapawid at lumalakas ang ihip ng hangin. Patuloy pa rin sa paglabas ng mga uod at daga sa katawan ng amalanhig. Kahit gumagapang na ito sa aking katawan ay tinitiis ko lamang kabanong. Mas lalo nang lumalakas ang hangin at hinihigop ng hangin ito ang mga uod at daga na nakapalibot sa amin. Hanggang ito ay naging napakalaking buhawi na puno ng mga uod at daga. Layuan ninyo ang aking anak! Tita, basagin mo ng bisa ni Matilda. Papunta na sa atin ang buhawi. Kinuha ko ang kumikinang na bato mula sa katawan ng amalanhig. Gamit ang aking punyal ay agad kong tinusok ang batong ito na hindi ko sigurado kung mababasag ba nito ang batong ito. Ngunit bigla na lamang itong nagliwanag ng pulang liwanag hanggang sa nagliyab at tuluyang nasunog. Hindi! Kuminto ang malakas na hangin at nahulog si Matilda na unti-unting nagbago ng anyo. Naging matanda ang itsura nito na halos hindi na makalakad at makagalaw. Agad namang sinindihan ni Allen ang amalanhig at nagliyab ang katawan nito. Sa pagliyab ng kanyang katawan ay unti-unti ring nagliyab ang mga uod at daga na nagkalat sa buong paligid. Agad namang dumating si Lola Nessa na hinihingal. Anong nangyari? Tapos na ba? Lola Nessa! Tapos na po, Lola. Ayan po sa inyong harapan ang amalanhig na nagliliyab na. Pati na rin ang mga dagat uod ay nagliliyab din. Nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya mula sa bahay ninyo, kaya nagmadali ako nagtungo ron. Nakita ko ang isang kalansay na parang kinain ng mga uod. Ah, si Mateo? Kinain si Kuya Mateo ng mga uod? Ginawa siyang bihag ni Matilda. Pinalibutan ng kanyang katawan ng mga uod. Kapag hindi ako sumagot ng oo sa kasalan, ipapakain niya si Mateo sa mga uod. Walang silbi ang Mateo na yon. Sa halip na tulungan niya ako, mas inuna pa niya ang sarili. Gusto niya talaga ako ipakasal sa amalanhig na yun para mailigtas siya. Kaya deserve niya ang nangyari sa kanya. Gago pala talaga si Kuya Mateo. Akala ko pa naman sincere na siya sa'yo. Namahal ka niya talaga. Oo, akala ko rin At nagpasalamat din ako na nangyari yun at dun ko na lamang hindi pala sincere ang nararamdaman niya para sa akin. Pero magpasalamat din tayo at sa wakas, tapos na rin. Nagwakas na rin ng tuluyan ng inyong mga paghihirap, Apo. Oo nga po. At sana hindi na maulit ang mga pangyayaring ito. Hindi na mauulit kung hindi ka nakakain kung saan sa handaan. Siyempre, hindi na talaga Tingnan niyo ang babaylan. Gumagalaw pa. Lapitan natin. Anong ginawa ninyo? Sana ko. Ito bang totoong itsura ni Matilda? Bakit? Matandang-matanda na at halos butot balat na. Sa pagkakaalam ko, mahigit 100 taon na si Matilda. Kaya ganyan nga ang kanyang totoong itsura. Ibalik ninyo ang anak ko. Ibalik ninyo ang kapangyarihan ko. At dahil sa bisang yon, nagbigay yon ng kapangyarihan sa kanya na maging bata muli. Pero ang totoo, yan ang kanyang itsura. Teka sandali, paano nyo nahanap ang bisa niya? Nasa loob ito ng katawan ng kanyang anak na amalanhig.
Kaya pala ganun na lang niya kamahal ang kanyang anak. At ano nang gagawin natin sa babay lang to? Hayaan na lang natin siyang pagdusahan ng kanyang mga nagawang kasalanan. Hahayaan lang natin siyang mamatay? Sa aking mga nakikita, masyadong mahina na ang kanyang katawan. Ang kapangyarihan lamang niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayong wala na ito, mahinang mahina na siya ngayon. Siguro, kailangan na nating umuwi at pasikat na ang araw. Lola Nessa, maraming salamat sa tulong ninyo. Walang anuman na po. Ang gusto ko lamang ay maging mapayapa ang inyong buhay. Huwag po kayong mag-alala. Simula ngayon, magiging mapayapa na ang buhay ko. Natapos ang napakahabang gabing yon. Pagsapit ng umaga, nawala ng buhay ang katawan ni Matilda at tuluyan na nga siyang namatay. Dahil sa mahinang pangangatawan, inilibing siya ni Lola Nessa sa kanyang bakuran at sinabi pa nitong magiging pataba raw ito sa kanyang mga pananim. Nakakatawang isipin pero parang seryoso naman si Lola Nessa na gagawin nga niyang pataba ang patay na katawan ni Matilda. Habang ang mga buto naman ni Mateo ay bigla na lang nawala nang hindi namin alam kung saan napunta. Hindi naman din siya sa akin hinanap ng kanyang pamilya kaya naisip kong umalis siya at hindi sinabi kung saan pupunta. Ang pagkawala niya ang pinaka natatago kong lihim sa buong buhay ko. May mga gabing nakukonsensya ako pero pilit kong ipinagpatuloy ang buhay. Hanggang sa naging mapayapa na rin ang lahat. Hindi ko na napapanaginipan ng amalanhig at ang mga nangyari itinuring kong bangungot sa buhay ko. Hindi ko na rin naaamoy ang nabubulok nitong katawan. Nung una ay parang sumasama sa simoy ng hangin. At lumipas ang mga araw na bago na ang lahat ng kausapin ako ni Allen. Tita, Oh, bakit? 3 taon na mula nung nangyari yung tungkol sa amalanhig. Oo, alam ko. At ano ngayon? Wala ka na ba talagang balak mag-asawa o magkaroon man lang ng nobyo? Para yatang na-trauma ka na sa mga nangyari ah. Hindi naman ako na-trauma. Kasi paano kapag iwanan na kita? Iwanan? Anong ibig mo sabihin? What if lang naman to? Anong gusto mong sabihin? Para yata kinakabahan ako dyan sa mga kinikilos mo ah. Kasi tita, Ano bang gusto mong sabihin? paano kapag nag-asawa ako at kailangan na kitang iwan? Sino na mag-aalaga sa'yo? Sandali lang. Mag-aasawa ka na ba? Ilang taong ka na ba? Ano kasi tita? Huwag mo sabihing nakabuntis ka. Parang gano'n na nga eh. Diyos ko, Allen! Anong ginagawa mo sa buhay mo? Tita, graduate na ako ng college. 23 na ako. May trabaho na rin ako. Pwede na siguro ako mag-asawa, di ba? Ha? Parang kailan lang nung nag-elementarya ka? Mabilis ang takbo ng panahon, tita. Hindi na ako bata. At ikaw, tumatanda ka na rin. Siguro, kailangan mo na rin magkaroon ng kinakasama sa buhay. Kailangan ko na rin pakasalan yung nobya ko, tita. Napag-usapan na namin to. At kinausap na rin ako ng pamilya niya. Kaya nga, kailangan natin maghanda. Isang handaan? Oo eh. Isang handaan para sa aking pamamanhikan. Oh, bakit tita? Natatakot ka na sa mga handaan? Hindi naman. At isa pa tita, kailangan mo na ng makakasama. Yung aalagaan ka, yung sasamahan ka sa pagtanda, kailangan mo ng mag-asawa. Ang pag-aasawa o pagkakaroon ng relasyon ay maaaring hindi pwede sa lahat. Ikaw, Allen, nakakita ka ng babaeng makakasama mo. Masaya ako para sa'yo. Pero para sa akin, tinatanggap ko na ang kapalaran ko. Kung hindi para sa akin ang pag-aasawa, malugod ko itong tatanggapin. Eh paano kapag may dumating? Eh di tatanggapin ko. Alam mo, hindi naman umiikot ang buhay sa pagkakaroon ng relasyon. Marami pang ibang pwedeng gawin sa buhay na mas mahalaga sa pagpasok sa isang relasyon. Kaya, ang hinihiling ko lang para sa'yo, alagaan mo ang babaeng yan at lalong-lalo na ang magiging anak ninyo. At saka, mag-mature ka na rin. Magiging ama ka na at immature ka pa rin talaga. Oo tita. At saka,
Bakit mo naman ako iiwan? Pwede naman kayong manirahan dito sa bahay ah. Mas masaya kung dito na lang kayo. Ako ang kakausap dyan sa nobya mo. Talaga, tita? Okay lang sa'yo na dito kami? Aba syempre, bakit naman hindi? Maraming salamat, tita. Nagpapasalamat ako dahil dumating sa buhay ko si Allen Cabanong. Dahil sa kanya, umikot ang buhay ko at nagpatuloy akong mamuhay. Naging masaya akong panoorin na lang ang buhay niya kasama ang kanyang pamilya. Minsan sa buhay natin, may mga lihim tayong dinadala na lang natin sa ating hukay. Ako, oo, marami akong sikretong tinatago. Pero may sikretong minsan kailangan mo rin pakawalan para makahinga ng maluwag. At ang programa pong ito ang napili kong paglabasan ng aking saloobin. Hindi ako perpektong tao, Cabanong. Alam kong makasalanan ako. Pwede niyo kong husgahan sa aking kaduwagan. At kahit ako, sinisisi ko ang aking sarili kung bakit ko ba pinasok ang sitwasyon na magdadala sa akin sa kapahamakan. Pero wala naman talaga tayong laban sa kung ano ang tadhana, di ba? Nagkamali ako at pinagsisisihan ko yun. Habang buhay kong dadalhin. Pero naniniwala akong ang lahat ay may kapatawaran pagharap sa Kanya. Pinagpalang araw po sa inyo mga kabangers at mga kayanggaw. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Cabanong. Wakas.